Hello guys. Yan. Morning. Para sa mga leaders natin dyan, local and international. Good morning mga ka-easy. Yan. Good morning ka mga ka-easy dyan. Hintayin lang natin mga partners natin bago ako mag-start. Easy morning para sa mga malulupit, sa malulupit natin partners. Yan, nandito na naman ako para mag-conduct ng ating live training para sa ating mga partners. Mga ka-easy dyan, paramdam naman kayo. Yan, mga ka-easy, bago tayo magpatuloy, paramin muna natin yung viewers natin. Yan, good morning dyan mga ka-easy. Yan, malupit. Yan, ready na ba kayo? Para sa ating mga viewers. Para sa ating mga viewers dyan, relax. Yan, parami mo natin mga attendees natin, mas maganda, mas marami. Diba? Ilan pa lang yung mga attendees natin. Kasi alam ko yung iba dyan, natulog pa. Kaya gising-gising na tayo. Gising-gising. Para sa malulupit nating leaders. Yan, gising-gising po tayo dyan. Nagparamdam po yung mga attendees natin para sa mga leaders natin. Hintayin ko po kayo kasi 11 minutes pa lang naman. Mabilis na yung topic ko. Napakaganda ng topic kasi ito yung kumbaga sa lahat ng
dapat yung gawin, ito yung dapat yung gagawin para mas magawa nyo ng mabilis ang negosyo natin. Yan, mga ka-easy dyan. Easy, empower consumerism. Marami mo natin mga viewers natin. Para yan, hi dyan mga leaders. Good morning. Good morning para sa ating mga leaders na malalupit. Para sa malalupit nating leaders. Watch and learn po tayo sa ating business. Sabi nga, mas maraming knowledge sa negosyo, mas maraming success, mas maraming income. Yan, mga ka-easy natin dyan. Grabe, 2,000 view. Napakadami na. Yan. Para sa partner sa atin yan. Good morning, partner Angel Roas. Yan. Happy business day. More learning. Mas maraming matutunan. Mas maganda. Share mo natin link natin para makita rin nila na nag-start na tayo. Grabe, napakalupit ng training kasi marami na itong napatunayan. Almost sa grupo natin, ilan na yun yung ginawa niyang milyonaryo. Diba? Sa dami ang ginawa milyonaryo, kung gagawin nyo ito sigurado, makabilang din kayo sa mga magiging milyonaryo sa negosyo natin. Yan, 2,000 na yung viewers natin. Grabe, 2,000 na. Wala na ba dyan? Wala na ba dyan hahabol? Pabiyahe na tayo. Grabe, ang dami. Habang naghihintay. Uy, grabe. 3 na. 30 na. Attendance natin sa training. Ang lupit. Yan, mga ka-easy dyan. Ready na ba kayo?
Yan, bago ako magsimula, introduce ko ulit yung sarili ko. Pakilala ko yung sarili kung bakit ako na-involved dito. Yan. Kasi nga, sabi nga, lahat na naman ng bagay sa mundo may dahilan. Kung bakit ka nandyan ngayon sa kinalalagyan mo, may dahilan yan. Diba? May purpose. Yan, kung bakit ako nandito nag-training sa inyo, may purpose. May purpose din. Yan, may purpose din. Yan, para magtulungan tayong lahat. Yan, introduce ko muna yung sarili ko para bago mag-start yan. Ang pangalan ko, Alan Cantela. Yan, almost 10 years ako nasa company, sa garments industry. Sabihin, akala ko kasi noon, babae lang yun nananahi. Yun, tumagal ako ng 10 years sa panahingi. Grabe ngayon, nag-resign na ako. Ito na yung ginagawa ko full time. Okay? Yan. Welcome muna natin yung mga umaten. Yan, si partner Marvic. Congratulations partner. Kahit busy ka, napaglaanan mo ito ng oras. Yan, para sa leader natin si partner Joster. Grabe, napakalupit. Yan. Congratulations partner. Tuloy mo lang yan. Sigurado malayo mararating mo rito sa negosyo natin. Yan, almost 10 years. Grabe ngayon. Full time na sa negosyo natin. Napakaganda, diba? Ibig sabihin, kumbaga pinail ko na yung boss ko. Tinanggal ko na siya kumbaga sa buhay ko, tinanggal ko yung boss ko ngayon. Grabe. Pag ginawa mo seryoso ang negosyo natin, magiging boss ka rin. Hawak mo yung oras. Nasa kung gusto mo, magkano gusto mong kitain sa isang buwan. Yun ang pwede mangyari sa'yo. Kapag sineryoso mo to. Kagandahan yung training na itatopic ko, malaking may tutulong dito sa'yo. Kung gagawin mo, sigurado mabilis ang resulta mo dito. Okay? Madali lang naman yung topic ko. Kumbaga, wala pa to mga 5 minutes eh. Sa 5 minutes na yun, sigurado. Napakabilis lang. Yan. Tayin-tayin pa natin yung mga leaders natin. Mga leaders natin na malulupit. Kahit busy-busy, ginagawa pa rin yung negosyo natin. Yan. Yan, dumadami na sila. Lucky number na. Yan, relax sa mga partners. Yan, grabe, ang dami. Ang dami ng attendees natin. Narinig nyo ba dyan ako mga partners? May boses po ba tayo dyan? Yan, okay. Pwede na siguro tayo mag-start. Yan, okay. Yan, napaganda ng topic ko kasi unang-una. Kumbaga, lahat ng naging successful sa negosyo natin, ito yung lang ginawa. Yan. Ito yung topic ko. Baliktad ba dyan? Intindihin nyo na lang yung sulat. Top 5 essential to success. Yan lang yung topic ko. Napakadali lang kasi 5 nga lang eh. Kaya nga easy. Yan, mga ka-easy dyan. Good morning sa lahat. More learning po tayo. Yan, top 5. Kumbaga, ito yung naging sangkap kung bakit marami talagang naging successful dito. Yan, ang founder natin si Upline RTD. Yan, maraming salamat Upline kasi share mo yung ganitong napakagandang learning sa amin para mas mabilis namin makuha yung mga pangarap namin sa buhay.
Yan, Upline RTD, maraming salamat. Yan, top 5. Kagandahan nito, kumbaga, lahat ng nasa aklat, yan, binuo ni Upline RTD para mabuo yung top 5. Kasi sobrang dami. Kumbaga, sobrang dami na sangkap para maging successful ka. Ito yung kinuha niya. Kumbaga, ito yung ginawa niya para at least mas mabilis ka maging successful. Yan. Kung makakatulong to sa'yo, gawin mo. Kasi, alam ko naman makakatulong to sa bawat isa. Okay? Tama. Para sa mga leaders natin dyan, gawin nyo lang po ito sigurado. Maraming po mababago sa buhay nyo. Top 5. Yan, dami na natin viewers. Okay. Top 5. Madali lang, 5 lang, no? Yan na yung topic ko ngayon, 5. Sabi nga, master the top 5 essentials to success. Master. Yan. Pag nagawa mo ito, sigurado, magiging successful ka po. Yan. Yan, mga leaders natin. Start na po ako. Kapag ginagawa mo sa sarili yung mga ganito, kumbaga bilang leader, kasi alam ko naman leader yung naging successful. Yan, ang totoong leader na gusto talaga maging successful dapat as a leader, yan, number 1, mababasa nyo ba? Number 1 na remove excuses. Yan, remove excuses. Kung gusto mo talaga maging successful dito, dapat remove excuses ka. Katulad ngayon, meron tayong online training na pwede naman makatulong sa'yo. Gusto mo naman talagang yumaman. Diba? Dapat, as a leader, na gusto talaga maging successful, dapat tanggalin mo talagang excuses sa sarili mo. Tulad may training, gawa ka paraan. Kasi nga, the moment na gumawa ka ng paraan na, katulad ngayon, makating ka sa training kasi 2:00. Alanganing oras yan para sa mga nasa Pilipinas. Talagang paglaanan mo ng oras. Remove excuses. Kasi nga, may mga leaders tayong OFW. Yan, may mga leaders tayong OFW. Talagang sinisingit nila yung mga ganitong opportunity na makapag-training sila. Kasi ang training, siya yung, kumbaga, siya yung magpapatatag sa'yo. Magpapatibay. Kung magtatayo tayo ng building, di ba? Kung gaano kataas yung building, kalahati nun nakabaon sa ilalim. Tama? Ibig sabihin, kailangan malalim yung pundasyon mo dito. Malalim yung pundasyon para at least maging matatag ka talaga sa negosyo natin. Kasi ang negosyo po natin, rejection business. Kumbaga, habang ginagawa mo siya, marami kang ma-encounter na rejection sa buhay. Pag naging matatag ka po, mas marami kang alam sa negosyo natin, sigurado, hindi ka po matitinag. Tama? Kaya training. Kaya pag may mga training, remove excuses. Tanggalin yung excuses sa sarili mo. Okay ba yun, mga leaders natin dyan? Kasi lahat naman po ng bagay, kailangan aralin natin. Diba? Aralin. Yan, andito ako para turuan ka. Ikaw na lang ang kulang. Kaya pag may mga ganito po, remove the excuses. Talaga, atin po tayo sa mga trainings. Okay ba yun? Okay ba yun para sa mga leaders natin dyan? Remove excuses na po tayo. Pag may training, paglaanan talaga ng oras. Huwag po tayong mananawa na umatin sa mga ganitong opportunity na training kasi iba-iba po ang speaker. Iba-ibang speaker, mas marami kang matutunan. Malay mo, yung speaker natin makakatulong sa'yo. Diba? Match kayo, parehas kayong diskarte. Mas maganda yon. Pwede mo siyang kunin para makatulong sa'yo. Yung knowledge. Ano ba? Yung knowledge na kukunin huwag yung speaker. Kaya yan, para sa mga leaders natin dyan, local, international, mga ka-easy natin dyan. Okay ba yun? Gawin natin number 1 na sangkap para maging successful ka.
tanggalin mo po yung excuses mo. Yan, kung mayroon ka pa mga excuse sa sarili mo na para magawa ang negosyo, pwede mo siyang unti-unti tanggalin para at least darating yung time. Diba? Iba ka na. Iba na yung magiging resulta mo dito. Diba yan? Yan. Kung walang sumasagot, heart naman kayo dyan. Yan, heart naman po kayo. Para sa mga leaders natin. Yan. Yan, good morning partner Lamra. From Kuwait. Grabe, Kuwait pinagdalaanan ng oras. Yan. More learning po tayo. Yan, si partner Marisol Estimoso. Yan, congratulations partner kasi naka-attend ka. Yan, para sa mga leaders natin dyan. Mamaya i-share na lang natin yung link natin para at least magkaroon sila ng idea. Sabi ka, sino ba yung speaker na yan? Yan, dating empleyado, dating sa garments, grabe ngayon. Binago ang buhay ng company natin. Yan. Yan, congratulations sa mga maten. Yan, tapos na tayo sa number 1 topic natin, yung remove excuses. Napakadali lang naman intindihin. Ang galing mong excuse mo. Ibig sabihin, kung marami ka pang dahilan, unti-unti mo na siyang tanggalin. Kasi talaga, wala sa dahilan ng pagyaman. Yan, wala talaga. Nasa paraan po ang pagyaman. Dahil online po tayo, para-paraan lang. Katulad ngayon, may online training tayo. Atin po tayo na pwede naman makatulong sa bawat isa. Kung gusto mo talagang yumaman, okay po ba yun? Tanggalin na natin yung excuses natin sa sarili natin. Tanggalin ang dahilan. Dapat paraan. Okay? Madali lang ba? Tandaan yung sarili mong excuses natin. Huwag puro dahilan. Dapat, as a leader na gusto talagang yumaman, maging successful ako yung mga pangarap, dapat paraan. Okay? Number 1 natin, ang branding nito, paraan. Dapat marami kang paraan para sa iyong mga pangarap. Tama ba? Tama ba yan? Yan. Kaya, dito sa number 1, tandaan nyo lang, dapat mapamaraan ka na. Kung gusto mo talagang maging successful, dapat marami kang paraan. Okay? Yan. Tapos tayo sa number 1. Kasi maiksi lang ito kasi 5 nga lang eh. Dadaan lang sa kwento-kwento. Okay? Tama ba yan? Paraan na. Ang gawin natin. Yan. Diyan pa yung mga bago nating mga leaders na kung saan-saan ka man. Yan. Si Part Marlene. Grabe. Congratulations partner. Nakahabol ka sa training. Okay? Remove excuses. Number 1. Para maging mayaman, tanggalin ang excuses. Number 2 na po tayo. Yan. Basahin ko na lang. Control your emotion. Siguro naman nakakaintindi kayo ng control. Hindi remove. Kasi kapag ni-remove mo po yung emotion mo, hindi ka na po tao. Tama. Kailangan kontrolin lang po natin. Control. Ibig sabihin, chillax. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Tama. Kasi ang negosyo po natin, rejection business. Ibig sabihin, kasi tao tayo, hindi natin makontrol ang emotion ng ibang tao. Dapat sarili po natin. Yan, baliktad kasi nakaharap. Partner, nakaharap eh. Kaya, kwento-kwento na lang. Naka-kuan ba yan? Master? Hindi naman nakabaligtad yung screen. Okay naman? Hindi naman ako nakaikot diyan. Kasi yung nakarang training ko nakatuwad na. Yan, grabe guys. Yan. Okay naman. Kasi nakarang training ko grabe eh. Halos nakahiga na yung screen ko. Buti ngayon, grabe na, okay na. Okay ba yun? Yung excuse, dito na tayo sa namin control emotion. Once na nagawa mo po yun, sigurado magiging successful ka ba dito. Diba? Yan. Alam nyo, dito sa negosyo natin, minsan talaga marami at karamihan talaga. Nawawala sila dito kasi hindi lang makontrol yung emotion nila. Tama? Yung iba dyan, may tampo sa offline. Hindi lang mapagbigyan ng offline. Yan, nagkatampo na sila. Diba? Pag nagkaroon ka ba dito ng resulta, nagkaroon ka ng kotse, bahay, malaking savings, pag travel ka,
Sa palagay niyo po ba? Di ba? Pag hindi mo na-control yung emotion mo, palagay mo, sino po magbe-benefits? Di ba? Ikaw din. Tama? Yan, huwag nyo na pong basahin. Yan. Okay na yan, kikwento ko na lang. Yan, di ba? Sa control yung emotion, yan, marami ang nawawala sa negosyo natin dahil sa hindi lang makontrol yung emotion nila. Tama? Yan, nagkakaroon sila ng emotion sa apply nila, hindi sila mapagbigyan. Di ba? Pag nakuha mo yung mga resulta na gusto mo, pag may bahay ka, nabili mo yung bahay mo, di ba, yung dream house mo, nabili mo na, sino bang titira? Sino kaya titira? Hindi naman pwede yung mga nasa paligid mo, no? Siguro, pag na-achieve mo na yun, nakuha mo na yung mga big dreams mo, yung dream house mo, diba, family mo din at ikaw yung titira, tama? Yung kotse mo, diba, hindi naman kami magdadrive, hindi naman kami sasakay, family mo. Ibig sabihin, kung hindi mo control yung emotion mo, hindi sila, hindi kami ang magbe-benefits, ikaw pa din, tama? Kaya kung gusto mo talaga maging successful para hindi ka mawala sa negosyo natin, kasi almost 15 years na yung company natin, wala nang dapat patunayan. Sa loob ng 15 years, almost nasa 10,000 plus millionaires na yun na bago ang buhay. Di ba? 10,000 plus. Ibig sabihin, napakarami. Napakarami na pong yumaman dito. Kung nagtataka ka pa sa mga leaders natin na mga bagong join, kung nagtataka ka pa kung talagang mayroong yumaman dito, naging successful, nakuha yung mga pangarap, huwag ka na po magtaka, huwag ka magduda. Diba? Kasi proven and tested na po yung company natin. Marami nang napatunayan. Kaya, kung itong napakasimpleng training number 2 natin, control emotion, hindi mo po magawa, sigurado hindi ka po tatagal dito. Masakit man siya tanggapin, pero totoo po. Marami talagang nawala sa negosyo natin na dahil sa hindi lang makontrol emotion nila. Diba? Hindi naman lahat ang ini-invite mo sasali. Minsan kung sino pa yung lagi mong kasama, mahal mo sa buhay, sila yung nagre-reject sa'yo. Sila sabi mo lang mangyayari sa'yo dyan. Hindi kayo yaman dyan, tama? Ibig sabihin, marami talagang ganon. Kaya, kung gusto mo talaga maging successful, dapat makontrol mo yung emotion mo. Lagi mo lang isipin, pag sinasabi nila yun, hindi naman sila ang gagawa at kukuha ng pangarap mo, ikaw pa din. Tama ba? Heart naman dyan. Dapat ganon. Yan, wag nyo na pong basahin to. Kasi props lang po yan. Yan, pakinggan nyo na lang po yung message ko. Okay? Pag ginanito ko pa, hindi nyo mabasa. Okay lang yan, kasi nasa itsura naman ang labanan dito eh. Sabi nga, pangit ang sulat, depende sa itsura. Wala kayong magagawa kasi nasa akin yung mic. Okay? Yan, kontrolin mo siya para hindi ka pumawala sa negosyo natin at hindi mo para makuha yung pangarap ko. Okay lang po ba para sa mga partners natin dyan? Bago ka man o matagal ka, kontrolin niyo po yung emotion mo. Kontrolin mo lang. Tama. Huwag kang magpapadala sa mga nasa paligid natin. Lagi mo lang iisipin na may pangarap ka para sa family. Diba? Isipin mo may pangarap ka para sa mahal mo sa buhay. Yun lang. Yun lang para at least makontrol mo talaga. Kasi hindi naman po natin makokontrol ang ibang tao. Kasi ang pinakamadali mong paliwanag sa control your emotion, sarili talaga. Hindi po ibang tao, hindi kung sino man, sarili mo talaga yung pinag-uusapan dito. Kapag nagawa mo sa sarili yung pakontrol mo yung emotion mo, hindi ka na madrama. Yan. Kaya para sa mga leaders natin dyan, para hindi ka maging madrama, huwag ka na pong manood ng mga teleserye. Joke lang, pero totoo po siya. Kasi unang-una, hindi po siya nakakatulong sa'yo. Minsan habang nanonood po tayo ng TV, mga drama sa YouTube, minsan gusto nyo, di ba? Parang ikaw na yung maging artista, ikaw na yung, alam mo, ikaw yung bida. Di ba? Para sa mga leaders natin yan, bawas-bawasan na po natin yan. Kung hindi po natin matanggal sa mabilisan, unti-untiin po natin. Yun, para hindi na po maging madrama ang buhay. Diba yan? Iwasan na manood ng mga drama para hindi maging madrama ang buhay. Okay? Tama.
Tama? Yan. Kaya kasama din sa control your emotion yung huwag tayong tatanggap ng mga emotional garbage. Diba? Siguro naman yung garbage, basura, tama. Huwag tayong tatanggap nun. Kasi unang-una, pag tumanggap ka, ano ba tayo? Diba? Pag tumanggap ka nun, inamin mo na isa kang basurahan. Tama ba? Yan. Ibig sabihin, huwag tayong tatanggap ng emotional garbage galing sa iba. Tama? Oh. Huwag tayong tatanggap ng emotional garbage. Kaya ba yun? Kasi pag tumanggap tayo, sigurado, babagal yung success na gusto mo. Tama ba yan para sa mga leaders natin? Yan. Number 2 topic, control your emotion. Oh. Huwag tatanggap ng emotional garbage galing sa iba. Ganun na po kasimple. Alam niyo naman yung mga garbage. Tama. Oh, ganun dapat. Tayo tatanggap kasi hindi naman po tayo basurahan. Okay? Number 3 na po tayo. Ang number 3 topic po natin, kasi 5 lang siya. Grabe, nakaka-number 3 na tayo. Ang bilis naman. Yan, improve your communication. Yan po yung number 3. Improve your communication po. Ganoon lang po kadali ang topic natin. Yan, improve your communication. Dahil online po tayo, dapat yung communication po natin sa mga leaders natin, sa mga apply natin, dapat mabilis. Mabilis yung communication para at least lahat ng update sa company natin, sa grupo, alam po natin. Dapat ganun po tayo. Mabilis ang communication natin. Basta bilisan lang po natin at galingan yung communication natin. Sigurado, yayaman ka talaga. Tama? Dapat ganun. Improve. Kung mabagal ka dati, mag-reply. Unti-untiin mo bilisan para mas mabilis yung success mo. Sigurado, pag ginawa mo yun, 3 to 5 years simula ngayon, ibang buhay na po naghihintay sa'yo. Kasi ang mga negosyante talaga mabilis sila sa communication. Tama. Halimbawa ganito, may kausap ka. Tapos, hindi ka nakapag-reply, ipagpapadala na pala. Ang malupit no, napunta pa sa iba. Tama. Dapat mabilis. Mabilis kami kasi ang oras ay pera. Pag may nasasayang kang oras na hindi naman makakatulong sa'yo, nagsasayang ka po ng pera. Sabi nga sa ngayon, dahil nasa negosyo na tayo, binibigay na yung mga knowledge, idea, para makatulong sa'yo. Ikaw na lang ang kulang. Palaga mo ang oras, kasi ang oras hindi na po natin maibabalik. Yung mga segundo, minuto, oras na lumilipas, sigurado, minsan malaki na naging apekto niya sa buhay mo. Kasi yung mga gagawin mo ngayon, pinagpapaliban mo pa. Gusto mo talagang yumaman, palagan mo yung oras. Lagi mong iisipin pag may nasasayang tayong oras na hindi naman related sa business. Lagi mong isipin, sayang ang pera. Diba? Dapat ganun lang. Yan yung iba. Yung iba dyan, segundo kumikita. Kung kaya nila, kaya din natin. Kasi parehas lang naman tayo ng mga negosyo. Lalo na po ngayon. Yan. Lalo na po ngayon, di ba? Yung iba dyan, kumikita ng bawat minuto, lalaki ng kinikita nila. Samantalang tayo, kasi katulad niyan, hindi naman tayo dati negosyante ngayon, nagiging negosyante na tayo dahil ninegosyo pa tayo impound consumption na business. Dapat mag-iisip negosyante na po tayo. Dapat ganun lang, napakasimple lang. Sabayawang pera pa yung sarili mo kasi unang-una. Talagang ganun lang yun yung batas. Pag negosyante ka, dapat magbago ka na. Kung empleyado ka dati, unti-untiin mong i-convert yung mindset mo sa negosyo. Tama? Yan, para sa mga dapat ganun. Ganun yung gawin nyo. Kung ang isip mo dati, aksaya oras, marami kang sinasayang na oras. Ngayon, negosyante ka na, dapat magbago ka na. Yan, kaganda sa grupo natin, ang founder po natin, UI Family. Napaka-unique po kasi meron tayong mga elite trainings. Napaka-higpit po ng oras. Yan, yung dinidevelop ng grupo natin. Kasi alam naman natin na mga successful na mga bansa, talagang strict sila sa oras. Tama?
communication, mag-on sila. Ganda yun sa atin po, develop na po natin yan. Improve na po natin yung communication natin. Diba? Ganun lang kasimple. Improve your communication. Bilisan. Galingan. Hindi mo kailangan magpasikat kasi di ka naman artista. Basta kailangan pag nag-relay ka ng message sa mga leaders mo, dapat gusto mo talagang dapat malinaw po siya. Naunawaan ng grupo. Maya, dada ka lang na nada, hindi naman nakakatulong sa grupo. Kung ano yung mga mensahe, malinaw yung communication nyo, okay na yun, mabilis kayong yayaman. Hindi naman natin dapat perapan yung sarili natin kasi ang negosyo natin easy, di ba? Oh. Madali lang, ibig sabihin napakadali po. Okay? Improve na po ba natin communication natin para maganda yung paglaki ng grupo, mabilis ang paglaki ng income, mabilis makuha yung mga pangarap. Ganun lang po kasimple. Yan. Okay, tandaan nyo lang po dun sa number 3 ng topic, improve your communication. Dapat galingan at bilisan mo may pag-communicate sa uplines, sa downlines. Okay? Yung ganun lang kasimple. Pag binilisan mo po yung ganun, ginalingan mo, mag-reply sa upline, communicate sa downlines, sa mga leaders, mabilis ang success. Ganun lang po. Wala na pong pahirap, ganun lang kasimple. Pero nang kadali talaga. Walang mahirap. Minsan tayo lang nagpapahirap. Kasi ako nag-start talaga ako, ganun lang. Pag may guest ako, tawagan ko sa upline. Pero may guest ako, daling sa office. Pagdating ko sa upline. Di ba? Ganun simple. Ganun yung communication namin dati. Ganun makita na lang pa yung grupo. O, tama. Ganda ngayon. Masarap yung leader mo na international. May mga grupo sa bansa. Saka dito, hindi mo kailangan maging magaling. Di ba? Kasi hindi naman ako magaling. Magaling na yung mga leaders ko. Kaya ngayon, grabe, kung saan na sila. Diba yun? Kung saan ka nanganganak. Meron kang Singapore, Saudi, Italy, Kuwait. Diba? Saya nun, diba? Tama? Ganun din yung pwede mangyari sa'yo. Kung nangyari nga po sa akin, sa'yo din pwede mangyari. Kasi lahat naman po tayo, pantay-pantay. Nagkakaiba lang sa galaw. Tama? Okay? Bilis lang talaga ng topic ko. Yan, number 4 topic. Be on time every time. Yan, be on time every time. Sabihin, mas maganda, baguhin natin, be on time every time. Dapat hindi be on time, ahead of time. Para at least, nauna ka sa kliyente. Di ba? Kasi, parang ganito, may kliyente ka, inalate ka, palagay mo, tense ka nun. Yung mga diskarte, inaral mong strategy, hindi mo may-apply kasi tense ka nga eh. Kasi late ka. Pati ikaw nauna sa usapan nyo. Sigurado 100% sasali yung guest mo. Yung kliyente mo. Tama ba? Kasi unang-una, nakita niya na talaga, negosyante ito kasi unang-una, nauna sa akin. Ibig sabihin, pag nauna ka sa usapan, nasa tamang oras ka, 30 minutes, nandun ka na sa usapan, sigurado, 100% sasali po yung kliyente mo. Yan. Kung gusto mo talaga magkaresulta dito, dapat ganun. Kung may ugali kang late, lagi kang sablay sa oras. Kasi, ang tao kasi, kumbaga, pahalagahan mo yung oras. Kasi nga sabi ko, ang oras ay pera. Kasi mamaya yung mga kamit mo na tao, mayroon din lalakarin. Hindi mo pinalagan yung oras niya. Hindi mo siya narespeto. Tapos may meeting kayo pala, na-late ka. Tama ba? Dapat sa'yo mismo magmumula. Kung gusto mong hindi ka makabala sa ibang tao, ikaw din dapat. Palagan mo yung oras nila para at least, di ba? Talagang maging successful ka. Tama ba yan? Sa mga leaders natin dyan, puso-puso naman para at least, di ba? Okay na po ba yan? Be on time ka na? Be on time every time. Mas maganda, ganito, dagdagan natin, ahead of time every time. Okay? Tama, napaka-basic lang yun. Huwag malilate sa mga kausap. Pag may kinada ka meeting, nagpatawag ka ng meeting, dapat 30 minutes, nandun ka na. Para at least, mas maganda yung ikaw yung naghihintay kasi ikaw ang hihintayin. Tama ba? Okay ba yun? Para sa mga leaders natin, pag nagpakandak tayo ng katulad dito,
mga meeting natin sa grupo natin, online. Kanda kayo mga alauna meeting, dapat ready ka na. Tama. Sabay sa mga leaders natin dyan, nakakatulong po ba yung sinasabi ko? Basic lang po yun, pero pag ginawa nyo, kasi ganun lang yung ginawa ko. Oh, ganun yung ginawa nila. Grabe ngayon, grabe ang grupo nila kung saan saan. International, laki ng kinikita. Ganun lang din ang gagawin nyo. Hindi mo dapat pahirapan yung sarili kasi napaka-iksi lang. Top 5. Yan. Top 5. Pang grade 1 nga. Kayang-kaya. Hindi ka nakapag-aral, kayang-kaya. Ikaw pa kaya. Kung may mga natapos ka, mataas ang degree mo. Tama ba? Kung kaya ng grade 1, hindi nakapag-aral, what if ikaw? Diba? Ikaw na mas mataas yung knowledge. Mas marami kang alam. Pero, kung sa larangan mo marami ka pong alam, ito po sa negosyo natin, kasi mas may idea po, may knowledge kami, pwede po kayo sa amin makinig. Tama. Pag ginawa nyo po yung mga tinitraining namin, pwede maging katulad namin kayo. Diba? Sabi nga, kung professional ka, kung doktor ka, pag may sakit ako, sa'yo ako lalapit. Pag engineer ka, kung papagawa ko ng bahay, sa'yo po ako lalapit. Diba? Pero sa negosyo po natin, network marketing po to. Kung gusto mo mas matuto, yumaman, maging successful, siyempre sa mga networking lalapit sa mga resulta. Diba? Doon ka magtatanong. Pero kung magtatanong ka sa mga wala ng resulta at hindi alam yung negosyo natin, wala sila may isasabi sa'yo na makakatulong sa'yo. Tama? Tama ba yan? Ayan. Be on time every time. Number 4 na, no? Bilis. Ang bilis lang. Ang bilis lang ng topic. Yan. Okay, be ahead of time every time na tayo. Ahead of time. Dapat tayo ka na una. Pag may usapan kayo, 30 minutes, dapat after nandun ka na. Okay? Pinatandaan, huwag malilate. Para kung gusto maging successful, mas mabilis. Tama ba? Ahead of time ka na every time. Huwag malilate. May usapan, dapat whatever it takes, darating ka. Okay? Bilis lang, no? Yan, grabe last topic na. Protect your integrity. Protect your integrity. Yan. Sa negosyo natin, marami talagang nawawala dito sa negosyo natin kasi hindi lang mapangalagaan yung integridad nila. Meron ng easy empower consumers na business, meron pang isa. Ang malupit nun, parehas pa siya. Parehas sa network marketing business. Sabi ko nga, walang namamangka. Ganito, diba? Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Tama ba? Sabihin, ang negosyo po natin, ang company natin, seloso po siya. Pag may ginawa, kunyari, sumali ka sa iba pang kumpanya na katulad dito, sigurado, alam na mangyayari sa'yo. Diba? Sa company pala, sa easy business natin, almost 10,000 plus millionaires na po yung nagawa niya. San ka pa? Napakabata pa po ng kumpanya natin. Kumbaga, nagsisimula pa lang tayo. After 20 years, sigurado. Kung ano yung kumikita ngayon ng 300, 500, 1 million per month, sigurado, pag hindi, mag-stay ka lang dito, ito lang gawin mo. Maging loyal ka sa negosyo natin. Kung ano sila ngayon, yan na yung future natin. Tama? Kumikita 100, magiging ganyan din ang income mo, 100 per month. 200, pwede rin. Kasi dito naman, bibigyan tayo ng blankong cheque. Nasa iyo na po kung magkano gusto mo. Magkano gusto mong kitain buwan-buwan. Ibig sabihin, ganun siya kadali. Bibigyan ka ng cheque ng company. Magkano gusto mo? 100 per month, 200, 500, 1 million. Depende po sa'yo kasi blank check po siya, ikaw po ang gagawa ng pera. Kagandahan po, tinuturo na. Ikaw na lang ang kulang. Tapos, di ba? Ganun na kasimple. Hindi pa dapat pahirapan yung pan mo. Yan. Yung number 5 natin, ito lang tandaan nyo. Dahil number 5, protect your integrity. Unang-una po, wag po tayo masisira sa pera.
Huwag masisira sa pag nangako, tuparin. Pag nangako ka, tuparin mo. Huwag kang masisira sa pera. Kasi ang mga leaders po natin, karamihan, mga OFW, pag nagpadala sila, update mo. Bili mo ng package, update mo. Basta huwag masisira sa pera. Kahit piso po, huwag po tayong masira. Kasi kung hindi ka po mapagkakatiwalaan sa piso, sigurado, yung million pa kaya. Diba, ang package natin, napakamura lang. Ang package po natin ay 8,999. Tama ba? Oh. May sukli pa siyang piso. O, diba? Sabi, may sukling piso. Pwedeng balik sa kanya. Pag-uwi niya, mag-meet kayo. O partner, grabe, may sukli ka pang piso. Diba? So, may sukli niya. Kahit piso yan. Ganun lang po. Huwag pong masisira sa pera. Kung nangako ka, tuparin mo. Ganun lang po kasimple. Protect your integrity. Wala na pong mahirap na paliwanag doon. Basta huwag ka lang masisira sa mga pangako mo. May utang, bayaran. Yan. Huwag lang masisira sa pera. Kaya na pagdating sa pera. Kaya kung ano yung sinabi, pag-usapan. Okay? Huwag masisira sa pera. Kung may utang ka, bayaran mo na. Yan. Hindi naman. Basta, pag may pinag-usapan kayo, talagang sundin natin. Okay ba yan sa mga leaders natin? Pangalagaan po natin, degraded natin. Kapag easy business, power consumerism business, yun lang po, wag na po tayo maghanap ng iba. Tama, wag na sumali kani-kanino. Dito na po tayo kasi talagang proven, tested na po na marami nang naging successful dito. Okay? Pero sa mga partners natin, pangalagaan po natin integrity natin. Kasi nga, ang pangalan po natin nag-iisa lang. Dapat alagaan po natin siya. Kasi pag napangalagaan po yung pangalan mo, mas maraming magtitiwala sa iyo. Di ba yun? Para sa mga leaders natin dyan na nakakanood, protect po yung integrity natin. Pangalagaan po natin integridad natin. Okay po ba? Yan. Lalo po sa pera. Kasi sa mga promise natin sa mga leaders natin. Pangalagaan po natin yan. Tama? Yan, manutunan ba kayo? Ganun lang po kadali yung topic ko. Top 5 essential success. Ibig sabihin, ito yung recipe para maging successful. Gagawin po siya. Kasi 5 lang. Maaaring hindi mo siya ma-master, hindi mo ma-perfect. Pero, pwede mo siyang unti-untiin. Para at least na-develop kasi kaizen po tayo. Keep ongoing improvement po. Ibig sabihin, pwede tayo magtuloy-tuloy mag-improve. Para at least, dating yung time, master na natin yung mga ginagawa natin. Sa una, medyo mahirap. Pero alam ko naman, darating yung time, kahit nakapikit ka, kaya mo na ipaliwanag yung negosyo mo. Kahit natutulog ka, kaya mo ipaliwanag. Tama? Ganun po siya kaganda kasi hindi naman lahat nagsimula master ka agad. Unti-unti po yan. Tama ba yun? Alam ko naman yung ginagawa mo ngayon. Kung anong ginagawa mo ngayon, hindi mo naman siya talaga dati alam nung una. Ngayon, gabi, kahit tulog ka na pwede mo pa siyang gawin. Ganun po sa negosyo natin. Sa una lang. Ang maganda nun, sa una, pag natuto ka na, wala na. Mani na lang lahat. Napakadali na lang. Okay? Okay po ba yun? Sa mga leaders natin. Mga leaders natin dyan. Tapos na yung training natin. Yan. Protect your integrity. Yan na po yun. Yan na po yung 5 topic ko, top 5. Kagandahan niya kung gusto nyo ng tip, bigyan ko kayo. Bago ko tapos yung training ko, bigyan ko muna kayo ng tip. Yan. Kung gusto nyo talaga bumilis at dumali ang pagyaman mo dito sa negosyo natin, ito lang po yung tip ko sa'yo. Gusto nyo ba ng tip? Ito mayaman nga, nagbibigay ng tip. Ang mayayaman, nagbibigay ng tip yan. Kung dati kakain ka, wala kang binibigay na tip, ngayon magbigay ka na. Kagandahan yan dahil tayo mayaman ha. Bigyan ko yan ng tip para mas mabilis at dumali ang pagyaman mo dito. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan mong gawin.
Yan. Para mabigyan ko kayo ng tip para mabilis kang yumaman at madalim mo ang pangarap mo. Bibigyan ko kayo ng tip. Di ba dati, sabi ng mga matatanda, gusto mo yumaman, manap ka ng 4 na M. Ano ba yung 4 na M? Matandang, mayaman, madaling mamatay. Yan, di ba? Yun yung sinasabi ng mga iba. Dating, uy, gusto mo ba yumaman? Ito yung hanapin mo. 4 na M. Kagandahan yan, ibibigay ko pa sa yung tip, 5 M. 5. Ito yung tip. Kumbaga, ito yung dapat mong tanggalin sa sarili mo. Ano yan? Kumbaga, tanggalin mo yung mga negative attitude. Ano yun? Ano ba yung negative attitude? Siya yung mga negative na mga pag-uugali mo. Siguro mayroon ka nito kung ikaw man to. Kasi hindi to perfect. Ano yun? Ito yung 5 M na dapat mong tanggalin na attitude na hindi nakakatulong para mabilis kang maging successful. Okay? Diba? Yan. Ito yung number 1 na M. Dapat huwag kang mainipin. Siguro yung iba na inip. Grabe, ang tagal naman ng training. Wala naman sinasabi maganda. Yan. Ibig sabihin, kung may ugali kang ganyan, naiinip ka. Hindi siya makakatulong sa pag-asenso mo. Dapat tanggalin mo po yung mainipin sa sarili mo. Kung ikaw po yan, okay lang magalit ka basta paging successful ka naman. At least alam mo na ngayon, grabe, mainipin ako, dapat pala baguhin ko na yon. Okay? Okay po, wag na po ikaw mainipin. Kasi kung sa ginagawa mo nga, may gulong ng kotse, wala, hindi ka nga nainip eh. Grabe, dito sa negosyo mo, 1 month ka pa lang, nainip ka na. Okay, tanggalin mo yung ganong attitude, negative attitude, pag mainipin. Diba? Kung ikaw yun, sigurado, tinamaan ka. Okay, tanggalin mo na yung mainipin sa sarili. Yan, next tayo, wag mainisin. Yan, wag mainisin. Huwag mainisin. Tapos sabihin mo pa, grabe, nainis ka kasi ang ulam mo tuyo. Buti nga ikaw may tuyo. Yung iba nga walang bigas. Diba? Dapat, gusto mo talaga maging successful, count the blessing. Umaga pa lang, magpasalamat ka na. Pasalamatan mo yun ng mga, kumbaga pasalamatan mo yung mga binigay sa'yo. Ano ba yon? Una, dahil gumising ka pa. Tama. Isa na yung sa pagpapasalamat mo. Kaya wag po tayo mainisin. Count the blessing po dapat. Dapat marunong magpasalamat sa mga bagay-bagay na mayroon ka. Diba? Okay? Wag na mainisin. Yan, number 3. Wag kang magagalitin. Yan. Wag kang magagalitin. Grabe, hindi sumali yung invite ko eh. Nagalit ka ngayon, best friend mo pa naman. Yan, wag magagalitin. Dahil pag magagalitin ka, alam mo na, malayo ka pa sa success na gusto mo. Okay ba yan? Tanggalin na natin yung ganong attitude. Wag na tayo magagalitin. Okay? Kung magagalitin ka, may ugali kang ganon, tanggalin mo na po siya kasi hindi siya talaga makakatulong sa'yo. Yan, number 4 na M. Wag mapagtanim. At wag matampuhin. Wag mapagtanim at wag mapagtanim ng sama ng loob at wag matampuhin. May mga ganun ba dyan sa mga partners natin na nanonood, sa mga deals natin? Nagtatanim ka ba ng sama ng loob? Ayan, hatred. Diba? Dapat wag po ganun, wag ka nang ganun. Dapat mapagpatawad ka na. Grabe, pagtanim pala ako ng sama ng loob sa mga tao. Dapat, ngayon pala, baguhin ko na yun. Dapat mapagpatawad na ako. Okay? Pag may nagawa sa'yong mali, patawarin mo siya kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Okay ba yun?
Yan, ito pa yung last na M. Diba? Ito na yung ginawa na, ito lang, kumbaga ito na yung pinakamadaling, pag naggawa mo sa sarili mo, wag natin pag-usapan kung ano ka ngayon eh. Kasi, pag in-apply mo sa sarili mo, sigurado mabilis ka maging successful. Na pa yung last, dapat, wag kang mareklamo. Diba? Sabi, pangit naman ng speaker eh. Hindi naman magaling magsalita yan eh. Huwag kang magreklamo. Kasi nga may purpose. Okay? Huwag mareklamo. Grabe yung bahay namin. Ganito lang. Yung sa kanila, mansion. Huwag ganun. Iba nga, walang bahay. Diba? Mga simpleng bagay. Sapatos. Diba? Grabe, ang ganda ng sapatos niya. Tigpa 5,000 sa akin. Tig 200 lang. Huwag ganun. Dapat tanggalin nyo na po yung ugali yung attitude na gano'n na pareklamo. Sabi ko nga, count the blessing. Magpasalamat ka kung mayroon ka. Kasi darating yung para sa'yo. Kaya count the blessing ka lang. Okay? Yan. Yung tip ko, 5 M. Tapos, ito naman yung tip ko para mabilis kang yumaman. Yung tip ko kanina, yung 5 M, ito yung makakabagal sa pagyaman mo. Ito naman yung pagpapabilis sa'yo sa pagyaman. Diba, 5 yon? Ito naman 2. Kumbaga, babagal, marami pala yung pabagal para yumaman. 5. Samantalang, kung gusto mo palang yumaman, 2 lang ang gagawin. Grabe. Yung tip na yun, binigay din sa akin yun ng earner eh. Kaya nyo, nag 7 figure per month. Kagandahan yun. Ngayon, na-apply ko na siya. Kaya kung anong meron siya ngayon, nag 7 figure siya per month, darating yung time, kung magkano kinikita niya, yun na rin ang kikitain ko. Kaya kung gagawin nyo to, yung kinikita niya, magiging kita nyo rin. Tama? Kung mas marami yung 5 yung hindi nakakatulong, 5 M hindi makakatulong para yumaman ka. Grabe, ito yung tip ko na mabilis. 2 lang pala para yumaman. Para mabilis ang pagyaman mo. Diba? Yung number 1 na tip para mabilis ang pagyaman mo. Always think positive. Okay ba yan? Think positive ka lang. Hindi sumali. Maging masaya ka kasi hindi sumali. Salamatan mo, problema man yan o ano. Pasalamatan mo kasi at least binigyan ka. Alam naman ang nasa kaya mo. Yan. Ito yung next. Dapat masunurin ka lang. Grabe. Think positive, masunurin. Pwede na pala ko yung pwede talaga. Saka yes, upline. Kasi yung mga upline po natin, wala po silang ituturong mali. Diba? Wala silang ituturong mali sa'yo para bumagal yung pagyaman mo. Kasi kapag napayaman ka ng upline, lahat kayo mayaman. Okay? Tama ba yun? Para sa mga leaders natin dyan. Kaya yes, upline lang tayo. Kasi alam naman ng upline na pwede makatulong sa'yo. Saka wala siyang ituturo na hindi makakatulong sa'yo para maging successful ka. Okay ba yun? 2 lang. Think positive. Saka maging masunurin. Saka yes, upline. Okay? Yun yung tip ko. Ibig sabihin, napakaraming tinapik, yun ang palang gagawin mo 2 para yumaman ka. Para mabilis. Think positive, saka maging masunurin at yes, apply. Okay? Kasi ang mga apply natin, nandyan lang yan. Minamasdan tayo. Kapag pabigat ka, dyan ka na muna. Kaya kung leader ka tapos gusto mong sumabay sa apply, huwag ka magpabigat. Magpagaan ka lang kasi mas mabilis ang kunin na apply. Kasi sa apply, napakaraming tao niyan. Napakaraming member niya. Pipili siya ng mga tao na tuturuan niya, isasama niya sa success mas mabilis. Kaya kung gusto mo talaga maging mabilis na maging successful, yun ang gawin mo. Maging masunurin, think positive, yes, apply. Okay? Yan, yun lang po ang training ko. Congratulations po sa mga leaders natin. Kung nasaan ka man ngayon, local, international, mga ka-easy, yan. Sa mga leaders pa na iba dyan, congratulations po sa inyo lahat. Yan. Humayo po tayo at magpakayaman. Yan. More power and happy business day po sa lahat. Yan. See you po sa next training. Yan. Okay? Bye-bye.